Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Senator Bato po, tinanggalan na ng security. Natuklasan niya po yan. Paglapag niya po sa Davao, ay wala na po siyang security. Grabe po talaga, no? Alam na kung bakit walang security. Malapit lang. Siguro mailabas lang, no? Mailabas lang yung ICC, dakip agad eh. Pag-uusapan din po natin, ito po, minamadali po ng mga taga-house. Inuutusan na po si Chis Escudero ng mga congressman na pasagutin na si BP Sara. Alam niyo mga congressman, sinampahan nyo na ng reklamo. Hindi po yan yung sumagot ka, kung hindi, iko-contempt ka namin. Wala po na po kayong power. Dahil kayo, nagreklamo na po kayo. Binatas nyo na po, no? Sinampan nyo na po sa impeachment. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit minamadali nyo pa si BP Sara. Bakit kayo sasagutin? Sa impeachment court na po sasagot yan, hindi na po sa inyo. Okay. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. May nabasa lang ako, hindi ko na makita, hindi ko kasi natantosan. Sabi niya, yung mga fake news, naglipa na po yung fake news. Pero, pag sinabing po mong fake news, ang gumagawa lang yan ayon sa definisyon ng mga maka-BBM, mapa-politiko, mapa-supporter, ay mga Duterte supporters o Duterte vloggers lang. No? Yung pong mga subject for investigation, kahit sangkatutak po yung paglabag na nakita natin, no? Naririnig nga natin sa Supreme Court na lang eh. Yung mga paglabag talaga na pagkalalaki. Bilyon po ang daang bilyon po ang pinag-uusapan. Wala po yan. Exclusive po lahat ng investigasyon. Mapa Senado, mapa Kongreso. Exclusive lahat po ng investigasyon ay laban sa Duterte lamang. Pag hindi po Duterte involved, hindi po sila mag-iimbestiga kahit na bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin. Bilyon po ang hinahanap na pondo. Ibabalik lang natin dyan po sa walang kamatayang paglilipat ng pondo ni Recto. Ngayon, nananahimik na si Recto. Bilyon-bilyon ang kinuha ni Recto. Daang bilyon. Wala pong trace. No? Hindi po sila nagpapaliwanag. Bakit naman sila magpapaliwanag? Duterte ba sila? Duterte lang po ang tanging gumagawa ng kasalanan dito sa bansang ito. Kung susundan nyo yung mga katwiran ng mga Marcos at Marcos supporters. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, papakita ko po sa inyo, trending po si Maris. Si Maris. Kasi dapat makita natin na sutil din talaga eh. No? Alam mo Maris, hindi ka sana magiging ganyan kung yung sinasabi nyo hindi lang po lip service. Kung yung sinasabi po ninyo na yung ang OFW ay mga bayani ng bayan, kung tinototoo lang nyo yung turing sa kanila bilang mga bayani ng bayan, di ba? Hindi mangyayari sa iyo yan eh. Ang problema, nananadya yata tong mga reporter na makakuha lang ng scoop kahit sarili nila. Buti nga mababait, buti nga edukado, buti nga
kumbaga, hindi ka pinapatulan. Gawin mo dito sa mga rally dito. Nagalit na galit yung... Alam niyo naman yung mga OFW natin, no? Kahit papano, angat sila. No? Angat sila pagdating po sa kakayahan yung common sense ba? Yung mas angat, mas matalino po sa average. Mas matalino po yung mga OFW kaysa sa mga naiwan dito sa Pilipinas. Gawin mo dito yan sa mga nagrarally sa Pilipinas. Yung makikipag-asaran ka. 'Di ba? Nakikipag-asaran eh. Nakita ko yung video, talagang tinututukan niya yung mga nagsasabi sa kanya na bayaran siya eh. Bakit, Maris? Anong gusto niyong palabasin? Tinatakot niyo yung mga OFW? Anong gagawin mo doon sa video? Ibibigay mo kay Tore? Sumobra naman yung ano nyo, yung utak ninyo na makapangyarihan nyo na. Yang mga gusto mong balatubain ng mga OFW, ang turing dyan, mga bayani dapat, hindi yung mga... Ikaw kaya videohan? Payag ka kaya? Kung sundan ka rin, kung ako narya, susundan ko rin ng video, yung kung binibideo, susundan ko rin siya kahit saan siya. May video, may camera din kami. Ginagawa na namin yan dito sa mga press dito eh. Critical thinking, mas mataas po yung mga OFW, di ba? Kasi ano yan eh, ang mga OFW mas nag-risk po, no? Nag-take sila na risk para maging maayos yung buhay nila rito sa Pilipinas. Anyways, galangan lang. Hindi naman kayo sasabihan ng bayaran kung matitino mga report nyo. Biruin nyo, si Sara Duterte mismo nagsabi sa'yo na wala siyang sinabi na pinagre-resign niya si Marcos. Harap-harapan, nariyan ka na sa harap. Iba pa rin ang pang-intindi mo. Intindihin nyo kasi yung mga sinasabi, hindi yung gusto nyo sabihin. Alam nyo, yung agenda nila, yung sinasabi ng mga tao, pinapasok nila ron sa agenda nila. Okay, punta po tayo rito sa mga balita. Ito sinasabi, tinanong kanina eh, ano po masasabi nyo? Sabi raw ni Senator Bato, wala na raw siyang security detail. Ano sabi ni Auntie Claire? Paano magkakaroon? Paano mababantayan? Kasi simula pa lang, oh. One nyo lang po, one. One lang po. Kung okay na tayo, one lang po. Paki-one lang po kung okay na. Ayan. Para tumuloy na tayo. Anyways, yan lang po ang kasi yung asta niya, yung pagmumukha niya na tinututukan yung mga ng bayaran, yung mga sumisigaw sa kanya ng bayaran, tinututukan niya ng camera eh. Para saan kaya yun? Kung hindi ka nanduduro. Nakakainis. Sawan-sawa na tayo sa pambubuli ng mga yan. Tapos sila pa ngayon ang nagsasabi na hinaharas sila. Hinaharas kayo ng OFW. Di wag kayong pumunta ron. Tagaron yung mga yan eh. Sila pa nang haras sa inyo. Yan po ang katotohanan. Galit na sa inyo ang mamamayang Pilipino. Hindi nyo lang nararamdaman. Kasi makakapalang hiya nyo. Manang-mana kayo kay Arnold Clavio. Okay. Punta na po tayo rito. Sabi ni Auntie Claire, sinisi pa si Bato eh. Ano ba yung sinabi ni Auntie Claire? Meron sinabi rito si Auntie Claire eh. Kung bakit daw, eto sabi niya, Castro kay De La Rosa, paano natin siya mabibigyan ng seguridad kung di siya nagpapakita? O, di ba? So, ibig sabihin, kinumpirma mo na talagang nawala na ng security si
Senator Bato. Kaya lang, pinagbibintangan mo siya na hindi nagpapakita. Hindi nagpapakita sa'yo? Bakit sino ka ba para magpakita sa'yo? Senate President ka na rin ba? Alam ko, taga-PCO ka eh. Wala kang kinalaman kay Bato. Bakit makikipagkita sa'yo? Hindi raw nagpapakita. Si Pangulong Duterte nga, nagpakita sa Pilipinas, pinahuli nyo eh. Alam mo, Senator Bato, ito po ang sinabi ni Senator Bato. Pag uwi ko dito sa Davao, wala na akong security. Pinapa-report na sila sa unit nila. Ngayon po, sasabihin mo, Claire, na umuwi siya sa Davao, wala na siyang security. De La Rosa is facing possible arrest warrant from International Criminal Court. Hindi sila kasama sa panggigipit, kundi nag-iiwas lang sila na magkaproblema sila. Ayan, ito po ang pahayag ni Senator Bato. Kung wala na po siyang security, sino po ang nagbabantay sa kanya? When my security details were recalled by PNP. Ano po to Post po to ni Senator Bato. Retired cops and soldiers started volunteering as replacements. They have no firearms but they are equipped with kamote, balanghoy, saging, manok bisaya, and ready to survive with me. Very heartwarming. Huwag kayong mag-alala. Marami po nagbo-volunteer kay Senator Bato. Mga dati niyang kasama. Mga retired police and military. Baka nga mas maganda pa security yun dahil out of loyalty yun. Di ba? Gagwardyan ka niya hindi dahil sa trabaho niya yun. Kung hindi, nag-volunteer siya dahil mahal ka niya. Mas masarap na security yun. Alam niyo si Senator Bato, yan nga no, ang tanong ko sa iyo Senator Bato, may nagawa ba ang Senate President mo? O meron ba man lang siyang reaction ngayon? Tinanggalan ka ng security bilang senador. Alam ko, mga senador, dapat may naka-assign talagang security. Tinanggalan ka ng security bilang senador. May nagawa ba yung Senate President? Alam nyo po, ang Senate President natin, lumalabas lang po yan. Hindi po yung concern katulad nito. Isang senador, tinanggalan ng security. Kung ikaw ang tatay ng mga senador, head ka, presidente ka ng Senado, dapat lalabas ka, magwawala ka, magagalit ka. Bakit nyo tatanggalan yan? Di ba? Kailan lang lumalabas si Chis? Pag hindi kayang ipaliwanag ni Auntie Claire, yung mga gusto nilang ipaliwanag. Halimbawa, yung legalidad ng pag-aresto kay Tatay Digong. Di ba? Hindi kayang ipaliwanag ni Auntie Claire eh. Dahil lang kaya lang ni Auntie Claire umatake. Lalabas yan. Magpe-press conference para ipapaliwanag niya. Pero kung dapat niyang protektahan ng mga senador, wala po, hindi niyo makikita yan. Tinanggalan ng senador ng security. Si Bongo, tinakbuhan ng nakikipag-usap si Senator Bongo sa spokesperson ng PNP. Tinakbuhan. May narinig ka ba kay Kiss na pinagsabihan yung PNP? Na senador yan, no? Isang senador ng Pilipinas, hindi pinapansin. Hindi pinapansin nung gusto niya salubungin o puntahan si Tatay Digong. Hindi pinapasok. Meron ka ba narinig kay Chis Escudero na pagtatanggol? Pero kung kinakailangan ipagtanggol yung presidente, kung kinakailangan ipagtanggol at sabihing legal yung pag-aresto, magpapatawag pa ng press con yan. Kaya Senator Bato, kung etong tao na to, si Quezon Escudero lamang, kung kinakailangan atakihin pala si BP Sara. Di ba? Bakit pinag-aaway yung pulis at mga sundalo? Lalabas yan pag bibin yung mga Duterte. Di ba? Senate President ka eh. Tinanggalan yung isang senador mo. Kahit ba kalaban ninyo sa politika eh.
Eh kung may nangyari kay Bato, buti sa Davao siya nawalan ng security. Siguro naman hindi siya maaano sa Davao. Pero dehin bokiki ka. Pero pag atakin si Sara Duterte, kahit nasabi lang ni Sara Duterte, hinahanap niya lang yung AFP. Bakit inalaw ng AFP na ipamigay yung dating presidente sa ICC? Kasi wala na siyang asahan sa PNP. Di ba? Pinagbawalan nga siyang makalapit eh. Yun po yung dahilan. Pero, kinakailangan po na sabihin, kailangan niyang birahin si BP Sara, hindi kayang bumira ni Auntie Claire, lalabas yan para bumira kay Sara Duterte. Bakit pinag-aaway ni Sara Duterte? Singot. Bakit pinag-aaway? Punahin niyo po, ba't singot kaya na singot yan? Araw-araw kami sipon. Bakit ka singot ng sinot? Senate President. Okay. Anyways, talagang ganyan ang buhay. Pero sabi nga ni Bato, sinubukan niya raw pong mag-disguise para pag nariyan na yung ICC, baka mag-sombrero siya, mag-face mask, naka-jacket, no? Sinubukan niya raw po eh. Sa Bicol siya, nakilala kagad siya. Kahit na anong gawin niyang pagtatakip eh. Hindi raw ubra na magdi-disguise siya. Tsaka ano bang pakialam nyo, no? Yung sinasabi kasi ni Castro, ni Auntie Claire, dapat daw bilang dating PNP chief, dapat daw harapin niya yung ICC warrant of arrest. Ang galing, no? Ang galing ninyo magganyan, no? Ikaw bilang abogado, tanggap mo Auntie Claire na walang due process basta hinuli at dinala sa ICC, walang due process? Wag laging one-sided, no? Lagi nyo sinasabi na dapat tinaharap yung kaso sa ICC. Bakit? Yung ICC ba natiyak niya? Tiniyak ba ng ICC na may due process yung hinuhuli nila? Ang due process po, dumaan sa korte natin. Yun lang po ang tanging due process. Huwag niyong palabasin na sumuko si Tatay Digong. Ibig niyo sabihin, okay lang na walang due process, pero dapat harapin niyo pa rin. Pero hindi namin kayo padadaanin sa due process. Ipapakulong pa rin namin kayo. Hindi kami dadaan sa due process dahil gobyerno kami. Alam nyo, si Bato, pag hindi siya natuto sa karanasan ni Tatay Digong, kawawa lang siya. Si Tatay Digong, baka mapalaya eh. Kasi napaka-indirect eh. Alam niyo po, ito pa isang mga gusto nilang palabasin ha. Mga bastos na raw ang supporter. OFW yun, mga yun. Sila na lang ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Yung mga OFW, hindi sila bastos. Mahal na mahal nga nila si Digong eh. Nagpupunta sila dun. Sa iba't ibang parte ng Europe, pupunta sila sa dahig. Dahil sa pagmamahal kay Tatay Digong, tapos sasabihin nyo na bastos, nanghaharas. Nanghaharas, nakita nyo si Maris. Nakikipaglabanan naroon sa harap. Sinisigawan ka na kung matinong tao yan. Alam nyo po, sa mga normal na tao, yung sinisigawan ka na ng bayaran, magtatalokbong na yan at iiwas na. Hindi, habang sinisigawan siyang bayaran, binibidyo niya eh. Sinabihan na lang siya ng kasama niya eh. Nakakapikon yung ganun. Kasi parang china-challenge nyo, sige, sumigaw pa kayo. Alam mo, may
Kung saan napupunta yung talakayan natin, okay lang. Nakakapang-init kasi itong mga... Okay, punta na po naman po tayo rito. Hindi. Meron pa palang isa. Sabi rin ni Auntie Claire, lumaganap daw po yung fake news sa mga Marcos buhat nung nag-split na yung Uniteam. Ang alam ko pong nag-split na yung Uniteam nung nag-resign na si BP Sara bilang DepEd Secretary. No? Kasi hindi niya na matagalan yung pang-abuso sa kanya, yung ginawa siyang isinasalang siya. Siya lang po ang tanging Vice President na isinalang sa mga lahat po ng uri ng investigasyon. Na hanggang ngayon, wala pa rin naman silang napatunayan. Okay. Kaya kawawa lang yung mga yan. Iboto nyo po kasi sasalbahihin tayo ng mga yan. Huwag na po kayong bumoto ng mga tauhan ni BBM. Ngayon, tinatakwil niya. Unity yung sinasabi niya, pero sarili niyang kapatid, tinatakwil niya. Bakit? Bakit niya tinatakwil yung sarili niyang kapatid? Napapahiya sila eh. Ang unang realization ng mga tao dyan sa Senate hearing, no? Ang unang realization, walang due process na binigay kay Tatay Digong. Minadali yung pagpamimigay dun sa ICC. Napapahiya sila ngayon. Kasi walang due process eh. O ngayon, sasabihin nyo na natutuwa ka pala ba dong? E di iboboto mo yan. Hindi po. Magkaiba po yung natutuwa ko at merong Senate hearing kahit papano nalalantad yung ginawa nila. Yun na lang, yun nalalantad yung tuwan-tuwa na ako nung nalalantad yung kanilang mga kasinungalingan. Eh. Di ba? O, pinapaalala po. Ano yan? No Remittance Week. O, yan. May nananawagan po dito. OFW po to. Panawagan po ni Gina Luscardo. No Remittance Week. Ano po yan? Mga... hindi po yan ipinagbabawal ng batas. Sobra kayo. Baka sabihin nyo na naman, yung nananawagan ng kuya, hulihin na natin. Wala nang bukang bibig kundi ipapakontempt, ipapahuli. Alam nyo yung contempt nung una, nung kinontempt si Ka Eric at saka si Dr. Badoy. Di ba sila yung unang mga kinontempt? Puta, nakakashock pa eh. Di ba? Shocking pa eh. Pero sa dami ng pinakontempt nyo, kada hearing may nakokontempt, wala na pong shock value. Alam na ng mga tao, ipapakontempt. Nawaisan nga. pag medyo nagagalit na kaya ng ginawa ng matatalinong vlogger, ay sorry po. Alangan na may contempt mo yung nagsosorry. Sabi sa inyo eh. Ang mga vlogger ang tatalin. Di ba ba ipakontempt yung nagsasorry? Sorry na po. Nagkamali po ako. Tanga na po ako. Tanga na po ako. Hindi na contempt. Kasi nga sila Grijaldo, mga sundalo po yan, mga pulis. Pulis ba o sundalo sa Grijaldo? Meron po sila. Okay, balik po tayo rito. Si Maharlika. NBI, i-Interpol nyo ba si Maharlika? Pilipino po si Maharlika originally. Pero ang pagkakaalam ko po kay Maharlika, American citizen siya. Si Pemberton nga. Nakita nyo po kung paano po magprotekta na citizen yung mga Amerikano. Alam nyo po ba yung kay Pemberton? Alam na po natin lahat na siya yung pumaslang dun sa ating kababayang si Laude. Yan ang pinakasikat na transgender. Nung panahon na yun, di pa uso transgender. Nagpanggap na. Nung natuklasan ni Pemberton, di ba? Tinago po sa US Embassy. Kala nyo, wala namang batas na.
Sabi ng NBI, dadalihin natin sa iba. Putya, gagawan ng ng kaso na iba para ibang klase talaga 'to. Yung si gagayahin daw kay Al Capone na dadaanin sa tax. Al Capone 1920s pa po yun. Excuse me po. Okay. Ito naman po, yung House. Nakakagimbal tong balita na to. House asks Senate to order Sara Duterte to answer impeachment complaint. Alam nyo po, ganito ang ginawa nyo, no? Sinampahan ninyo ng impeachment complaint si VP Sara Duterte. Korte na po. Sa korte nyo na sinampahan. Ngayon, sanay na sanay kayo na may power kayo dyan sa House of Representatives. Gusto nyo ngayon obligahin na pasagutin. Gusto nyo pasagutin si VP Sara sa impeachment complaint nyo. Bakit sasagot sa inyo? Mga tukmul kayo, hintayin nyo na sinampahan nyo na ng kaso eh. Alam nyo po kung bakit nila ginaganyan. Gusto nila magmula. Kasi lahat po ng ebidensya nila galing kay VP Sara eh. Lahat po ng ebidensya nila, yung mga sinabmit po ni VP Sara diyan sa COA, nauto nila yung COA. Alam nyo, dapat yung COA magkaroon po ng yan eh. Bakit nilalantad yung mga confidential na mga bagay, no? Ito pa, teka lang, balik lang tayo rito saglit lang. Balikan lang natin ng konti si Claire, si Auntie Claire. Tinanong po si Auntie Claire babalik na ba yung Pilipinas sa ICC? Ano po sagot? Ngumiti lang daw si BBM. Hindi pa raw nila pinag-uusapan. Kung talagang naniniwala kay sa ICC, eto po ganito po tong sitwasyon natin. Si Tatay Digong, inuulit-ulit niya, minumura niya pa yung mga ICC na yan, di ba? Mga PI yung mga puti na yan, hindi ako papailalim diyan. Yung sinasabi ni Tatay Digong, pinaniniwalaan niya, hindi lang po sa salita, sa gawa. Hindi siya naniniwala na dapat magpailalim ang Pilipinas sa mga imperialistang puti, kaya bumaklas tayo sa ICC. O ngayon, pinangangalandakan ninyo. Lahat kayo na umatin doon kay Amy Marcos na Senate hearing. Pinangangalandakan ninyo na hindi nyo lang masabi ng direkta na may jurisdiction. Pero, ang sinasabi na ni Remulla, dapat kilalanin yung ICC, di ba? Okay. Bakit hindi nyo i-recommenda na bumalik tayo sa ICC? Kung kinikilala na rin lang natin, wag na tayo maglihiman. Sinurrender nyo sa ICC, di ibig sabihin kinikilala nyo. Bakit hindi na lang tayo bumalik? Yan yung tanong ng mga reporter, di ba? Bakit hindi na lang tayo bumalik sa ICC? Total, gusto nyo naman kilalanin na yung ICC. Hindi sila babalik. Bakit? Yung mga kakampi nila ngayon, na mga dilawan, mga makabayan black, mga makakaliwa, mga kakamping, sila ang irereklamo niyan sa susunod sa ICC. Kaya yung mga reporter na yan, bakit hindi tayo bumalik sa ICC? Yun lang po yun. Alam mo ba dong? Kung tayo po mamamayan, papipiliin, wala na kasi ngayon eh. Wala ka nang hindi pwedeng panigan. Kala nyo mga kakampi nyo yan, inuna lang ng mga yan yung Duterte. Pag nawalan na po ng power, kasi alam nila Duterte, mahal ng tao.
Alam nila ang Duterte, ang political power ng Duterte nagmumula sa mamamayan. Kaya tumutulong sila ngayon sa mga Marcos at Romualdez, Araneta, sa pagpapabagsak sa mga Duterte para tulong-tulong muna sila. Pagkatapos niyan, paningin nila, madali na kayong pabagsakin. Akala nyo mahal na mahal kayo niyan? Si Tatay Digong nga, binigyan pa ng cabinet position yan eh. Inaway pa rin si Tatay Digong eh. Diba? 3 ang binigay ni Tatay Digong dyan. Land Reform, Secretary of Agriculture, tsaka DSWD. Hindi pa rin nakatiis yung mga yan. Bumanat pa rin. Ito lang nga po ang ito lang nga po ang katakatakan na kinampihan ng mga yan. Ito lang po si Marcos ang kinampihan eh. Dahil alam nila na talagang ang totoong may political power, dahil mahal ng mga tao itong mga Duterte. Okay. Bagamat naaawa ako kay Amy Marcos, hindi ka pa rin namin iboboto. Di ba? Kasi tinakwil na siya ng kapatid niya. Ano mang spin ang gawin ninyo, inulit-ulit ni Marcos 11 candidates na lang ang kinakampanya nila. Binanggitan lahat kasama si Camille. Si Camille hindi nila matakwil. Baka kayo pa itakwil ng mga bilyar. Ito po, sagutin ko lang to si Franz Castro. Mahiya naman sila, si Ninoy ay nakipaglaban-laban sa diktadorya ni Marcos Sr. Noon na pumatay na napakaraming Pilipino at si Digong naman ay nagpapatay din na napakarami nating mamayan. Si Duterte ay isang berdugo at diktador tulad ni Hitler at namatandang Marcos. Di hamak na napakalayo niya kay Senator Aquino. Opo, hindi po namin kinukumpara. Sana nauunawaan niyo yung sinasabi ni BP Sara. Ang dami na pong humina yung kukote. Kasi pati yung pag-intindi nila, alam naman nila ibig sabihin ni BP Sara eh. Sa totoo lang. Hindi naman mga bobo yung mga yan eh. Master teacher yata ito nung teacher siya eh. Hindi po bobo yan. Alam po nila na ibig sabihin ni BP Sara, baka matulad ka kay Ninoy, yung baka matigok ka sa airport, nahihiya sila. Eh sinasabi mo nga, si Marcos Sr. pumatay ng maraming Pilipino. Si Marcos Sr. diktador, Hitler. Nahihiya ka na makumpara raw si Ninoy. Pero sinasabihan mo si Marcos Sr., mamamatay tao, si Marcos Sr., diktador Hitler. Tanong ko sa iyo, hindi ka ba nahihiya? Kakampi mo yung anak ng sinasabi mong diktador, mamamatay tao, Hitler? Kayo ang hindi nahihiya? Kakampi nyo yung sinasabi nyo yung anak ng magnanakaw, mamamatay tao, Hitler, diktador. Proud na proud pa kayo, nakakampi nyo si Marcos ngayon, Junior. Tindi nyo. Wala naman yan si Ninoy. Pag may nasabi po kayo nagawa ni Ninoy bilang senador, sige, magbigay lang kayo ng isang ginawa niyan. Tatambakan ko kayo ng ginawa ni Tatay Digong bilang presidente. Bigyan nyo ako ng isang ginawa ni Ninoy bilang senador para maging worthy siya na ikumpara. Kayo pa parang dirindiri. Alam nyo, yung mga Aquino na parang nandidiri pa, no? Ganito po comparison yan eh. Kami meron lang, nasugatan lang. Alam nyo sugat? Naglaro ng basketball, nakaskas dahil merong hindi nail cutter, nagkasugat. Pero yung nangangantsaw na nandidiri dahil nagkasugat ka dahil sa paglalaro mo ng basketball, ay may ketong. Puta, ketongin kayo ta.
Ganyan ang turing namin kay Ninoy. Walang katuturan. Kayong mga dilawan, wala na kayong katuturan lahat. Burado na kayo. Tignan nyo sa sapitin ni Kiko at kanya ni Bambam Aquino. Di ba? Okay. Baka meron pa tayong nakalimutan. Ito na po, huli. Sabi ni Auntie Claire, yung fake news daw po, lumaganap nung mag-split Marcos at mga Duterte. Siyempre, alam mo na yung gusto niya sabihin. Fake news yung mga Duterte. Fake news yung mga fake news yung mga supporter ni Tatay Digong. Yeah, yan yung gusto nilang palabasin. Okay, ibig mo sabihin, yung mga sinasabi na magnanakaw yung mga Marcos, hindi fake news yun. Kasi mga dilawan nagsasabi nun. May unit team pa si BP Sara. Pinapahamak mo na naman Auntie Claire eh. Ikaw naman, no? Sabi ni Auntie Claire, lumaganap daw yung fake news matapos mag-split si BP Sara at si Bongbong Marcos. Eh di sinabi mo na hindi pala fake news yung mga sinasabi ng dilawan na magnanakaw si Marcos. Anak siya ng diktador. Ayan pa, sinabi ni Tatay Digong, bangag. Bati pa sila nun eh. Umatin pa nga si BP Sara ng di ba? Nung unang rally ng Bagoong Pilipinas sa Luneta. Yun yung panahon na sinabihan ni Tatay Digong na bangag si Marcos eh. So maraming salamat, Auntie Claire. Nililinaw mo na before ang split, lahat ng sinasabi tungkol kay BBM ay totoo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo